Good morning! Gagawa na naman tayo ng reaction video. Yes, palagi na lang dito sa kotse ko. Dahil ito lang yung mga oras na meron ako. Yes, sa aking kotse. Kaya pagpasensyahan nyo na, bibihira sa bahay. To all the breadwinners, paano ba kayo nakakaipon? Nakakapagod rin pala, no? Na lahat ng kita mo nasa pamilya. Tapos, kung sasabihan mo sila na sa mga sacrifices mo, sasabihan ka na sinusumbat mga naitulong mo. So, ganun ba talaga dapat pag breadwinners? Mananahimik na lang tayo at bigay ng bigay? Parang gusto ko ng mag-asawa para matapos na ang lahat. Oy. Ay, naku, huwag mong gagawin yan. Yung para sa mag-aasawa ka na lang para makatakas ka sa ganyang sitwasyon. Naku, sabi ko sa iyo sis, hindi ka makakatakas sa ganyang sitwasyon. Bakit? Kasi delikado yung gagawin mo. Sa halip na i-build up mo yung sarili mo, pag-aasawa ang gagawin mo. Ang mangyayari, itatalon ka lang uli sa panibagong problema. Bakit? Dahil paano isipin mo ha? Kung ang makuha mong lalaki ay isa pa ring magbibigay pala ng kalbaryo sa buhay mo. O isa pa ring lalaki na magbibigay ng problema sa buhay mo. Or isang lalaki na, anong tawag dito, isa mo pang kakarguhin sa halip na wala ka ng, babawasan yung isipin mo, inadagdagan pa. Ganun kalimitan ang nangyayari kapag sa halip na ihanda nila yung buhay nila, napapasama lalo. Kaya ito ang lagi kong sinasabi sa mga kababaihan na ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Okay? I-build up nyo yung sarili nyo kung ano yung kailangan nyo, okay? Kagaya niyan, ang kailangan nyo is financial. Pera ang kailangan nyo. Sa pera kayo namang problema. So, sa pera kayo magpo-focus kung paano yun i-build up, okay? Ewan ko ba, bakit kasi ito ang sinasabi ko rin sa ibang mga parents, okay? Bago kayo mag-asawa sana, isipin nyo muna kung kaya nyo ba ang magpamilya. Kasi nagsimula yan yung root niyan ay nagsimula sa mga magulang niya na napasa sa kanya, 'di ba? Napakasaklap. Ay nako, kaya sa mga magulang, bago kayo ang tawag dito, magpamilya, sana yung mga baguhan diyan na magpapamilya, bago kayo magpamilya, bago kayo pumasok sa pag-aasawa, sana ay isipin nyo muna, number 1, kung kaya nyo ba, financial, ang pagkakaroon ng mga anak. Kasi ang pagkakaroon ng mga anak ay napakamahal niyan. Ang mabuhay sa mundong ito ay napakamahal. Kahit nga solo ka lang, mag-isa ka lang ay napakamahal mabuhay. Tapos mag-aanak ka pa, magdadagdag ka pa ng mga anak, hindi lang isa, 2, 3, 4, hanggang 10. Ay naku, Diyos ko. Kaya lalong mahihirapan at ang mangyayari niyan, kasi nga itong si mga magulang, hindi niya naihanda yung buhay nila, bago sila nag-asawa, tapos nagdagdag uli ng mga problema. So ngayon, pinapaaral yung mga anak, tapos ngayon lalong na dagdagan yung problema. Ngayon mapapasa ang problema nila dun sa mga anak. At si anak ang nahihirapan. At ito na nga ang sinasabi ko. Ito yung ayaw na ayaw kong pagdadaanan ng anak ko. Dahil, alam mo yun yung trauma, nakakaawa yung anak natin, okay? Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda, mas masarap na kayo ay mag-asawa ng handa sa kaperahan. Dahil hindi ganoon kahirap ang buhay, okay? At kung kayo naman ay nandiyan na sa sitwasyon na meron kayong mga anak na, meron na kayong asawa, andyan na yung mga anak nyo, pinapaaral nyo na, sikapin nyo pa rin, huwag kayong hihinto, huwag kayong titigil, okay? Sa pagsisikap sa buhay. Nandiyan na yung mga anak nyo, huwag kayong titigil sa alam mo yun, yung ginagawa kasi ng ibang mga magulang talaga, nung meron ng mga anak, ayan na, malalaki na yung mga anak, nagsi-college na, titigil na sa pagtatrabaho. Or high school na, titigil na sa pagtatrabaho. Kala nila, malalaki na yung mga anak ko, titigil na ako. Or nakapokus sila dun sa mga anak lamang nila. Yun ang maling ginagawa nila. Kasi nga, ano nga ba namang magagawa, hindi daw kasya ang kinikita. Kaya, sa isa lang talaga magpo-focus. Pero hindi dapat ganun. Kailangan is mag-focus kayo para sa mga anak nyo, para sa mga sarili ninyo. Okay? Ito yung lagi kong sinasabi. Kaya talagang ako ito yung sinasabi ko sa inyo. Napakaswerte ko talaga na, anong tawag dito? Maigi na lang talaga na ako ay hindi tumigil sa pagkamit ng mga pangarap ko sa buhay. Nung nag-aaral pa ang anak ko, nung maliit pa ang anak ko, ay talagang pinagsabay ko ang pagtatrabaho, ang pagkita ng pera habang yung anak ko ay nasa school. Dahil inisip ko yung future, okay? Tapos yung anak ko,
Nung maliit pa siya, dahil nga, syempre, bago pa lang din akong nadidiscover sa sarili ko kung paano ko, ano yun, matukoyin yung mga pasikot-sikot dito sa mundong ito. So, ang ginawa ko, nung natutukuyan ko na siya unti-unti, itinuro ko rin yun sa anak ko. Dahil sabi ko, okay, ngayon na natututo ako, marami ako natututunan sa buhay ko. Na kahit pala mag-asawa tayo ay hindi pala dun lamang matatapos ang buhay. Hindi pala dun lamang magpo-focus ang buhay. Hindi pala dun lamang nakatuon or nakasentro ang buhay ko. Kailangan ay continuous pa rin ako sa kung ano yung ginagawa ko dati, yung paghahanda ko para sa kinabukasan ko. Ganun pa rin. So, ito na, nadiskubre ko yun sa sarili ko. Kaya, itinuro ko rin sa anak ko. Sabi ko, ganun. Kung naghahanda ako sa sarili ko, ihahanda ko rin yung anak ko. So, habang natututo ako sa sarili ko, ini-apply ko yun sa anak ko. Nung maliit pa siya, ito yung, naikwento ko na ito ng maraming beses. Nung maliit pa siya at nagkakapera siya at may nagbibigay ng pera sa kanya, nakakatanggap siya ng pera, mga regalo, ganyan. Itinuro ko sa kanyang ipunin yun. Ipinaipon ko sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, lagi kong pinapaliwanag kahit bata pa siya, maliit pa siya noon. Sabi ko, itong perang ito, darating ang panahon, ito ay maliit pa ngayon, di ba? May ipon yan over the years, over the months, over the years, how many years, may ipon yan, mapapag-combine, at pag nagsama-sama yan, magiging malaki. At yan ay malaki ang may tulong sa'yo. Sabi ko sa kanya ganun. So, tinuruan ko siya mag-ipon, itinuro ko sa kanya yun. Tapos, hindi pa naintindihan ng lola niya dahil akala niya kawawa naman daw kasi hindi daw ginastos yung perang binibigay sa kanya. Sabi ko, actually, hindi niya ginastos. Ang ginastos niya pambili ng mga kailangan niya ay pera ko, hindi yung pera nila. So, yun, akala nila ay wala talaga, hindi talaga bumili ng pangregalo ang anak ko nung kada Pasko. Sabi ko, no, binibili ko siya ng regalo, pero hindi yung pera ang binibigay ninyo, kundi yung pera kong binibigay. Yun ang ibinibigay kong pangregalo sa kanya. Sabi ko, wag na niyang gastusin yung pera niya, ipunin na lamang. So, yun, iniipon namin yun. Hanggang sa, sabi ko nga yung anak ko, nakita ko nung nandun kami sa Germany or kahit nitong nandito kami sa California, nakita ko yung ibang mga bata. Well, sa Germany kami nagsimula hindi sa California, pagbalik na lamang. Anyway, sa Germany, nakita ko yung mga bata, middle school, nagbabag sila. Sabi ko, wow, legal pala dito ang magbag ng groceries kahit nasa 12 years old pa lang sila, 13. So, yun, pinasok ko rin ang anak ko kasi ngayon anak ko wala namang social life At saka sobrang mahiyain. Kaya sabi ko baka makatulong din sa kanya, maging kaibigan niya yung mga bata doon. So, yun talaga yung purpose ko kaya ako siya pinasok doon sa pagbabag. Para matutong makisalamuhan sa ibang mga bata. Kaso sobra, ayaw talaga niya. So, yun, wala na akong nagawa. Sabi ko, bahala na basta nakikita niya mga tao. So, yung kinikita niyang pera, ganun pa rin, pinaipon ko sa kanya. At ako, tuloy pa rin pagtatrabaho, ako'y nag-iipon din para sa sarili ko. Dahil nga, sabi ko, ayokong dumating ang panahon na ipasa ko yung trauma sa anak ko. Ayokong dumating yung panahon na ako ay iintindihin ng anak ko, bubuhayin niya ako dahil hindi ko napaghandaan ang buhay ko. Ayoko na ganun. Sisiguraduhin ko, sabi ko, na pag dumating yung time na ako ay matanda na, masusustentuhan ko pa rin yung sarili ko. Kasi ayaw kong ipasa yung trauma sa kanya. Nakagaya ng nararanasan ng iba, yung mga trauma sa mga magulang. Dahil nga, itong mga magulang ay hindi na nagpursige para sa mga sarili nilang buhay. Hindi na naghanda para sa mga buhay nila dahil ang katwiran ay matanda na sila or anong tawag dito, wala daw magagawa kahit meron naman. So, yun. Kaya, talagang, yun. So, inipon niya yun, naipon niya yung pera. At the age, by the time na high school na siya, pati nung high school, nag-working student din siya nung high school. Sabi ko, nung dumating na yung time na yun, high school, college, nakatapos na siya ng college, ayan na, lumalaki na yung pera niya, hanggang sa lumaki na ng lumaki yung pera niya. Talagang, yun nga, lumaki na ipon. Hanggang sa yun ang ginamit din niya para makabili ng sarili niyang kotse. Nakabili siya ng kotse sa edad na parang 15 or 16. Second hand na kotse pero mahal pa rin kahit second hand. At magandang condition pa rin naman kahit ano siya, lumang kotse na. Yun ay less saver yung kanyang kotse, yung lumang niyang kotse. Talagang sinaunang kotse. Yun, nabili namin sa auto dealer, binili namin doon. Yun ang ginamit niya para makabili ng kotse. So, may natitira pa rin pera. So, ganun pa rin.
Kaya hindi siya yung kagaya ng ibang mga bata. Yung anak ko, masasabi ko, lumaki siya na kagaya ko na hindi lumaki sa luho, hindi lumaki sa yaman, hindi lumaki sa inheritance, ganyan. So, yun. Hindi lumaki sa, alam mo yun, yung kagaya ng mga mayayaman diyan na mga anak na talagang bigay sa luho. Hindi ganun yung anak ko. Hindi siya lumaking ganun. Pero, hindi naman niya pinagsisisihan at marami din siyang natutunan. So, ito na nga. Nang mag-college na, nakatapos na ng college, nakapagtrabaho, may pera pa rin ang anak ko. Kaya nang bumukod siya, talagang kaya pa rin niya ang buhay at meron pa rin siyang pera. Yun. Naging marunong ang anak ko. Lahat ng mga naituro ko sa kanya ay dinaladala niya hanggang sa paglaki niya. At nagamit niya hanggang ngayon. Kaya talagang malaki ang pasasalamat ng anak ko na sabi, salamat ma at ako'y tinulungan mo na makapag-ipon din, makapaghanda para sa sarili ko. At ako naman ay talagang ganun pa rin. Tuloy pa rin sa pagtatrabaho dahil nga sa paghahanda para sa sarili ko dahil nga ang iniisip ko pa rin ay yung future. Na pagdating ng panahon, pagtanda ko, gusto ko ay malaya pa rin ako nakakapamuhay ng akin at nasusustentuhan pa rin ang sarili kong buhay. Dahil napakahalaga nun, dahil napansin ko na kahit tumanda na tayo ay andyan pa rin yung mga kagastusan. Kaya yun, I am so glad na ginawa ko yun dahil ngayon, at the age of 40, sabi ko nga ako'y proud na proud sa sarili ko dahil talagang lahat ng mga kailangan ko sa buhay ay naiibigay ko para sa sarili ko. Hindi ko kailangang hingin sa anak ko. Talagang ako'y nabubuhay, nasusustentuhan ko ang sarili ko dahil sa napaghandaan ko ito nung aking mga kabataan. Well, mga kabataan, bata pa rin naman ako. I mean to say, nung bata-bata pa ako sa edad ko ngayon. Yes, napaghandaan ko ang buhay. Talagang sinikap ko ako na ako ay makapagtabi kahit paunti-unti, sabi ko nga. Talagang naging panata ko yan sa sarili ko. Talagang disiplina ko yan sa sarili ko na sabi ko, ako ay mag-iipon. Ako ay, ito ay para sa sarili ko, para sa mga pangangailangan ko pagtanda ako or kahit sa ngayon. Pag ako'y mangangailangan, meron akong dudukutin. Kaya ayun, sa tuwing ako'y may kakailanganin, sabi ko nga ay meron akong madudukot, meron akong nadudukot. Yes, talagang magaan sa pakiramdam. Talagang sabi ko ay salamat na lang talaga at naisipan ko itong gawin. Dahil kung hindi ay baka ako'y kagaya ng ibang mga magulang na hindi alam ang gagawin. Yun. Talagang yun, ngayon ay ako ay proud na proud, yes, of course. Dahil sabi ko nga ay kung may kailangan ako, ay hindi ko ihihingi sa anak ko, hindi ko itatakbo sa anak ko para hingin sa kanya yung kailangan ko. Dahil ako ay mayroong naihanda para sa sarili ko. At yun ang panata ko na gagawin ko hanggang sa aking pagre-retire. Yes. Sana po tayong mga magulang ay maging responsable sa bawat mga desisyon natin sa buhay. So yun lang po masasabi ko. Hanggang dito na lang dahil ako ay papasok na sa trabaho. Alright.